Hi guys! Andito na naman ako. Naishi-share lang ako base sa ano ko, sa experience. So ayan nga po guys, ayan, nagkakatubo-tubo na yung pimples ko. Kasi alam niyo guys, katapusan na, ang dami kong inisip na bayarin. Pero ano na, so far naman nabayaran ko na. Papaalis na naman 'to guys yung pimples ko kasi ano na ako, bayad na ako sa mga utang ko. So, next month na naman bago magkatapusan, tutubo na naman 'to for sure. So, ito na nga guys, mai-shi-share po ako sa inyo na base nga sa experience ko, 'di ba? So, parang nakakatampo lang, pero totoo. So, tatanggapin ko na lang na ganito talaga ang buhay. So ayan na nga guys, yung ano ko nga, yung about sa posting at sa support ng bawat isa. So, kung sino pa kasi guys yung kapamilya mo, relatives, yung ano talaga as in, tawag dito, yung mga like, as in kapatid mo or tiyahin mo, tiyuhin mo or whatever, basta mga kamag-anak mo. Pagdating sa mga posting na 'di ba mahilig tayong i-post natin yung kung anong mga ginagawa natin everyday, like pupunta tayo sa mga parties or kung anong gatherings. 'Di ba pino-post natin kasi parang na-excite tayo na i-post yun kasi siyempre para lalo na ngayong mga OFW tayo, 'di ba? Dun na lang tayo nagiging masaya sa posting sa social media. So, 'pag may mga achievement naman pino-post din natin, which is na hindi naman dapat. Pero dahil sa na-excite tayo at natutuwa, pino-post natin. So, dun pa lang po sa mga ano ko kasi, base sa totoong experience ko talaga guys. Share ko lang ha. Hindi ko nilalahat na lahat ng kapamilya sa ano, kasi sa akin kasi, yun ang experience ko. Wala mami, wala na kaming pambayad ng internet Tapos pa. yung ano ko dun guys, 'pag Makauwi nagpo-post ka ako ng mga makauwi ka na? kung anong post ko, lalong-lalo na sa mga anak ko, ni isa sa kapamilya ko never silang nagha-heart or nagla-likes. Hindi ko po alam kung ano ang hindi ko po alam kung ano yung problema nila sa mga anak ko at sa akin at never silang nagha-heart at nagla-like. So, pero yung mga kapatid ko na yun nagpo-post sila lang din naman nagha-heart, nagla-like at nagko-comment sa bawat post nila. So, sa akin lang talaga hindi sila makapag-heart, never silang nag-like or nag-comment. Wala, as in wala. Which is na humihingi sila sa akin ng suporta financially. Kung kailangan nila ng pera, chat sila sa akin na ganito kailangan ko, hingi ako din ng ano ganito, ganito. Pero 'pag post na, kahit man lang likes, wala akong nakukuhang support. Tapos 'pag nasa in trouble sila, hihingi sila sa akin ng tulong, ganito te, ganito te. Tapos habang tinutulungan ko sila, magpo-post sila ng kung ano-ano na, thank you te kasi nandiyan ka ng ano ka, nandiyan ka pa din." Pero after na matulungan mo sila, hindi na sila magpaparamdam sa'yo, never na 'yan magha-heart or magla-like sa mga post mo. Hindi ko alam ha, kung anong meaning nun, inggit ba sila or may galit sila. Kasi one thing lang naman ang alam ko, eh, may galit silang na ano sa side ko, hindi ko alam kung sa asawa ko or sa'kin. Basta gano'n lang yung guys, yun yung na-experience ko sa pamilya ko. Tapos kaya binabalik ko din sa kanila na hindi ko na rin sila hina-heart or nila-likes. Kasi para patas 'di ba? So, 'yan ang totoong experience ko. Kaya mas, support
pa ako ng ibang mga kaibigan ko, ibang tao. Sila pa yung a-approach sa'kin, sila pa nagko-congratulate sa'kin, sila pa yung todo heart and like sa mga post ko, which is na hindi ko naman sila tinutulungan. So, yun lang, yun lang pang pakiramdam na hingian ka lang ng tulong pero hindi ka nila matulungan. Kasi ever since naman simula nung nagkatrabaho ako, simula nung nahiwalay ako sa pamilya ko, um, fully support ako sa kanila. Um, Never akong nag-ipon para sa sarili ko. Todo bigay ako sa kanila. Tapos nung nag-time na nag-asawa na ako, nagalit na sila sa akin. At never po akong nakahingi ng konting tulong sa kanila. Never. Yun lang po ang mas masakit sa part ko kasi 'pag nung time na nang humingi ako ng tulong sa kanila, wala silang maibigay. Wala sila po, parang tinaguan pa nila ako. So, yan lang guys yung ano ko, yung nandito sa puso ko yung ano, yung hinanakit. Pero pinagdarasal ko na lang kasi ayokong magtanim ng galit at ayokong magkaroon ng sama ng loob. Pero the way nila akong inaano, every time na nakikita ko na gano'n nga, parang gusto ko na lang i-unfriend sila at i-block para totally wala na akong makita or maramdaman na hinanakit. So, parang parang sabi nga doesn't exist, 'di ba? So, I'm living alone. Ako lang ang nabuhay na mag-isa. Wala akong kapatid, wala akong kapamilya, parang gano'n. Parang gano'n yung nararamdaman ko. So, thank you dahil sa supportive husband ko. Naramdaman ko na may isang tao na nandiyan palagi sa akin. Kaya thank you so much. Blessed na ako na nagkaroon ako ng asawa na very supportive at 3 anak na yun dun ako kumukuha ng lakas ng loob at pagmamahal. Dahil kung wala sila baka po hindi ko na alam kung ano po yung ano sa sarili ko. So, nabubuhay po ako sa pagmamahal ng aking sarili kong mga anak at pamilya, lalong-lalo na sa asawa ko. So, kaya guys, yun yung nai-share ko sa inyo na ano, na na-experience ko as of now. So, konting payo lang guys. Huwag niyong ubusin lahat ng tulong niyo sa pamilya niyo, sa mga kapatid niyo, kahit kapatid niyo pa 'yan, kahit magulang niyo pa 'yan. I mean, hindi ko inaano yung magulang kasi kahit kahit alam mo 'yun, magulang mo na lang ang ibigyan mo, 'wag na yung mga kapatid mo dahil yung tinuturuan mo kasi sila na maging tamad. So, yung parents natin, kaakibat na natin sila sa pagtanda natin. Kasi ako, never kong hindi ko binibigyan parents ko. 'Pag may sobra ako, nagpapadala ako, nagbibigay ako. Kasi sila na rin naman. Tapos 'pag nagpapadala naman ako sa kanya, so yung mga pamangkin ko na nabibigyan din niya. So, ayan nga, basta 'wag niyo na lang ubusin lahat ng tulong. Kung hangga't maaari bigyan niyo na lang sila ng limit. 'Wag yung lahat. Magtira kayo para sa sarili niyo. Kasi ako tumanda na ako ganito. Puro bigay, bigay dito, bigay doon. Sabi nga, marami nga nagsasabi sa'kin bobo ko daw. Kasi kahit na ginagawa na ako ng masama, andiyan pa din ako sa side nila. Hindi mo kasi matitiis guys, lalong-lalo na 'pag alam mong meron ka sa sarili mo, 'di ba? So, 'pag once na humingi ng tulong kahit na pina-plastic ka, hindi ko alam kung bakit, magbibigay ka pa rin. So,
Ang natutunan ko lang ngayon guys is, 'wag lahat. 'Wag kang magmahal lahat-lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Dahil ikaw lang din ang kawawa bandang huli. 'Pag nagkapera sila, hindi ka na nila kailangan. 'Pag ikaw nangailangan, wala sila, 'di ba? So, payong kaibigan, payong kapatid, kahit kapatid mo pa 'yan, 'wag iubos lahat ng tiwala at 'wag iubos lahat ng tulong. Magbigay ka sa parents mo kasi parents mo 'yan. Pero hindi rin dapat bigyan mo sila ng limit para hindi ka nila abusuhin. Kasi parang parang nangyayari sa akin na inaabuso na lang. Kasi siyempre, sorry guys mabait kasi ako, mapagbigay kasi ako. Kaya kahit alam mo yung parang kasi naano ko na yun. Parang ano na nga guys totoo nga guys na pag mapagbigay ka, bumabalik sa'yo yun. God will give you more. Pero, sabi ko nga sa'yo, mag-ipon ka para sa sarili mo. Para pag mag-isa ka na lang, pag alam mong initsipwara ka na nila, hindi ka masyadong masasaktan. Kasi meron kang lakas para sa sarili mo. Ayun na. So, yan lang yung na-experience ko na tinatanong ko sa sarili ko na ano bang ginawa kong masama? Ano ba ang ginawa kong hindi kanais-nais para ganunin ako, 'di ba? Never silang nag-support sa akin. Anyway, ever since naman mag-isa akong lumalaban. Wala silang hindi nila alam kung ano yung mga paghihirap ko sa buhay. Ang alam lang nila humingi ng pera. Ayun nga, guys. But thank you Lord dahil hanggang ngayon nakasupport pa siya sa akin. Kahit gaano ko nahirapan, kahit gaano ako ka-stress, nandiyan pa rin pa siya para sa akin, para sa mga anak ko, para sa asawa ko. Kaya thank you Lord dahil hindi nyo kami pinabayaan. So, ayan guys. Kaya thank you guys. Ito na hanggang dito na lang po. Thank you ulit. Sa susunod ulit guys, mag-share ako kung ano yung mararamdaman ko. Thank you.